Uy, andiyan ka pala? Gusto mo manalo ng 200 pesos? Halika na't sumali dito sa palarong tinawag naming Find the Missing Item Challenge. Madali lang manalo. Ang kailangan mo lang ay hanapin ang item na to dito sa whole duration ng ating video. Pag nahanap mo na yung item sa video, screenshot mo lang at i-comment sa ating comment section. Ilagay mo na rin yung GCash number mo para pag nanalo ka, diretso send na agad namin yung inyong prize. Ang mananalo is randomly selected via comment picker ng Facebook. So random to. Kahit ilan yung sumali, meron ka ring pagkakataon na manalo. Pero syempre, dapat naka-follow and naka-like ka sa aming page at naka-public i-share yung video na pinagsalihan mo sa iyong wall. Ganun lang kadali. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na! Hello, this is Architect Joshua and today is dadalaw tayo ulit sa site and excited ako hindi dahil merong malaking gagawin ulit sa site pero dahil magagamit ko ulit ang aking paborito at nag-iisang motor na si Roberto. So tara! Ayan, so andito na tayo sa site. Ang site natin ngayon is dito sa mataas na kahoy. Mag-update ako sa inyo sa mga nangyari na rito for the past few days. So ito na itsura niya. We are in our 15th day ng construction. So natapos kami 2 days ago sa pagbubuhos ng ating flooring. So pagkatapos ng flooring, tatayo na natin yung ating mga columns papunta doon sa roof beam. Okay guys, check this out. Ito commonly makikita natin. Sa pagbubuhos ng column after ng flooring, makikita nyo yung column natin, di ba? Ito yung length niyan. Papunta roon sa ilalim ng roof beam. So dito sa part na to yung roof beam. Ngayon, bakit hindi natin siya sinagad doon sa ilalim ng roof beam? So pag bubuhos ng column, meron tayong tinatawag na L/3. So up to 2/3 lang ng column yung kailangan nating buhusan or yung dapat na buhusan para maging monopolyo yung roof beam, yung column, tsaka yung slab. So dapat yan sabay-sabay na binubuhusan. So after ng column, check naman natin ngayon yung mga scaffoldings. Pag naglalatag pa lang tayo para sa preparation ng ating roof beam up to the slab flooring. So ngayon kakonti lang yung tao kasi meron daw reunion yung mga tao. Yung kalahati yung tao since karamihan sa kanila is mga magkakamag-anak. So tulad ng mga site na pinuntahan natin, hindi natin yung mga plumbings and electrical roughing ins. So upon further inspection, nakita ko naman na okay naman yung buhos nila dito kasi andito naman si Engineer Christian on the other day nung nagbubuhos sila. So nakapag-abang sila ng mga dowels for concrete hollow blocks at the same time yung mga horizontal and vertical na abang din para sa reinforcing ng ating hollow blocks. O yun, ganun lang natapos yung araw natin ngayon for some inspection dito sa mataas na kahoy and I will update you soon kung ano pa yung mangyayari dito. Bye!